National Medical Center. Full hospital services with affordable, top-of-the-line facilities, laboratories, and rooms. Complete with state-of-the-art equipment. Avail of our special hospital packages such as executive checkup, OB package, HMO or company packages. We also accept insurance. Our Lady of Lourdes International Medical Center is located at number 2 National Highway, Barrio Barreto, Olongapo City. For more information, call our landline number 047-306-5250 or text our cell phone number 0928-820-8191. 89.5 My Super K Radio. Worldwide. Consulta pang medisina. Consulta pang medisina. Starring Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Husai. Dr. Noel Husay Laksamana. Okay, welcome back. Second part of Konsulta Pang Medisina. Once again, here's Dr. Noel Husay Laksamana. Good morning po mulit. At ang topic po natin tungkol po sa internal medicine, mga sakit po ng mga 18 and above. Yan, adult medicine po ha. Ang kasama po natin ay si Dr. Ranulfo Budi Orpilia. Doc, yan, Kent. Ayan, sabi niya, Doc, yung pong prevention ng UTI, sabi nila ang pag-inom daw ng buko juice ay maganda. Ngunit meron daw kukulisap ngayon. May epekto po ba ito? Kukulisap, alam ko mga peste na kumakain ng daw ng buko to. May epekto raw po ba yun, Doc? Ang nagtanong ay si RJ. Yan. Kulisap sa buko juice. Siguro huwag mo lang inumin yung kulisap. Basta hindi na pasukan yung ano. Naligaw lang siguro yun. Yun yun. Pero maganda raw bang gamot yun, Doc, yung buko juice? Maganda rin kasi anything na fluid. Basta increase lang yung fluid intake, kasama na yung buko juice, water. Makakatulong po yun sa UTI. Ito, Doc, ngayon umuulan na naman po. Baka magkaroon na naman po ng lepto. Kasi yung aking pinsan nagkaroon po ng lepto. Muntik na siyang madedo. Madedo, ha? Si June, ang kalaklan. Pwede yan. Pwede uli mangyari yan. Kasi ang leptospirosis, galing yan sa daga. So usually, mga ihi ng daga. Pag nahalo kasi yan sa baha, ayun, papasok yan sa katawan natin through yung mga sugat, yung mga ano ba yan, yung mga open wounds dun sa, lalo na sa mga paa. Yan. So the best way to avoid leptospirosis, of course, is avoid walking sa mga floodwaters. Yes. Kung hindi maiwasan, magsuot ng bota pag naglalakad at Tama po yan. iwasan siyempre magkaroon ng sugat para walang mapasukan yun. Yes. Although sabi nila, it can also pass through mga mucous membranes. Ano? Pagka nakalunok. Ang tubig baha. So, iwasan po. Ano? Sabi ni Martin, ako po ay 55 years old. Isang retired teacher dahil nagkaroon ng diabetes. Balita po ng aking kumpadre, si Mr. Alvin Rojas, yung daw po mga gurong kagaya namin ay tinutulungan mo kasi lumalabo na po ang mata. In fact, hindi na po ako makatext. Pinagte-text ko lang ang aking caregiver. Oy, pakibati po si Lenny, ang caregiver po ni Mr. Sir, totoo po yun. Yung mga, kasi yung mga doktor, yung mga teachers, mga pare, mga pastor, mga madre religious workers, I do not charge them professional fees. At kung kailangan sila ma-opera, ganun din, hindi ko sinisingil ng professional fees. Bayaran nyo lang yung operating room, yung gamit ninyo. Yung serbisyo ko po bilang eye doctor ay hindi ko po sinisingil. Tama po yung sabi ni Mr. Rojas. I will stick and keep my promise po. Totoo yan, ha? Sige, huwag po kayo mag-atubili. Baka meron na kayong diabetic retinopathy. Ang diabetes ay isa pong numero 1 mapanira ng mata. Yan yung kwan. Doc, bibigyan po ako ng gamot para sa aking karamdaman. Chloroquine daw. Bakit kailangan pa makita ng doktor sa mata? Lisbeth, kung po yan. Baka kailangan bigyan ng
clearance before and sometimes during, kasi sometimes may naapektuhan yung paningin, ano. Among the drugs na common na nakakaano sa mata, mga gamot sa baga, yung ethambutol, yung nag-triple therapy sa mga may sakit sa baga. Pag minsan lumalabo mata niya, nagkakaroon yung tinatawag na toxic neuropathy, or yung therapeutic, yung gamot na ethambutol ay nakaka-apekto sa optic nerve at nawawala, humihina yung paningin. Ganon din yung mga plaquenil, yung mga gamot sa sari-saring systemic diseases, ano, o yung mga may SLE. Pag minsan binibigyan ng mga anti-metabolites at pinapacheck po muna. Kailangan po yung clearance bago po gawin yan, ano. Kailan ba ang clinic mo, Doc? Sa Lourdes po kasi, kung mag-clinic po ang inyong lingkod ay by appointment lang. At sometimes Saturdays. Tempo nyo na lang po, tumawag na lang kayo dito sa number namin para malaman kung kailan daw pupunta ron. Usually Saturdays po. Saturday mornings. Maraming salamat po. Si Mr. Rojas pala nakikinig din. Maganda pala ang boses mo sa radyo. Salamat po, Mr. Rojas. Yung kasama ko pong naka-blue, yung naka-long sleeves, yun po yung internist. Sabi, kababata nyo pa pala. Pwede po kayo mag-chat dito, ha? Yeah, pwede po. Nanonood pala sila kasama ng kanilang mga apo, ha? Sabi ni Kat, Doc, yung pong aking father, nalulugas ang buhok. Sabi nila, alopecia. Ano ba ibig sabihin niya, Doc? Sabi niya, nalulugas ang buhok, alopecia. Yung alopecia, yung part ng scalp, may part doon na hindi na tinutubuan ng buhok. So, pinakamaganda niyan, dermatologist, kasi may binibigay silang mga ano doon. Mga hair growers. Hair growers. At sometimes, meron mga cases na may psychologic effect yan. Pag na-stress ang tao, yung iba nagkakaroon ng alopecia areata na tinatawag nila. Patsi-patsi na nalulugas. Oo. Yung iba naman may pagka when they're psychologically disturbed, mapansin nila meron nagkakaroon patsi ng bukol. So sabi, ay may patsi na nakakalbo, di ba? Yes, nahuhulog. Oo, nahuhulog yung ano. Yung iba without doing anything. Yung iba naman they observe. Some people nagkakaroon ng mannerism. Yung part na yun, binubunot nila isa-isa yung buhok nila. Tawag doon, Doc, eh. Ano? Hindi ko na matandaan. Parang pagka Binubunot lang na gano'n. Chani syndrome. Hindi. Kinakamay nila. Gano'n. Di ba nga kinakain pa eh. Oh, yeah. So, Napanood ko sa ano yun eh. The hair May is- mga na-feature na taong may gano'n. nagkaroon ng falling hair, pero wala sila makitang hair na Nalalaglag. nalaglag. Yung pala kinakain nila. Tapos meron kasing case na gano'n sa amin noon, nung ako yung estudyante pa sa medicine. Nagkaroon ng intestinal obstruction. Yeah. Naopera, nabuksan nila. may buhok. Patay buhok. Kinakain nung pasyente. Kasi yung buhok, hindi matutunaw yan sa buhok. Na-stock up, ano. So, magbabara siya. Sabi ni Jenny, "Hi kuya, nanonood kami ngayon." Sinong Jenny to? Hello, Jenny. Marami akong pinsan na Jenny. Pakisabi mo nga kung sino ka. Yan. Doc, this is Junjun Galang. Ask ko po sana kay Doc Orpilia kung ano ang mainam gawin kapag lagi po may lower back pain at sometimes tinatamad ako mag-work. I am 37. 37 years old. Chronic, kasi dapat siya i-classify kung chronic ba yan or acute. So, pagka-chronic, maraming causes yan. Dapat makita muna kung galing yan sa buto, galing ba yan sa muscles. Sometimes yung UTI or Sakit sa bato. may bato sa bato, pwede rin mag-cause yan ng pananakit sa likod. O yung mga may scoliosis, Skeletal-muscular problems, ano? pwede rin spasm lang, muscle spasms. So, dapat proper posturing, as much as possible, avoid
carrying or lifting heavy objects or proper way ng pag-lift ng heavy object. Kasi Doc, pag minsan nakakadalawa daw po siyang alaksan sa maghapon. So mukhang chronic na yan. Oo. So, Junjun, hindi yata maganda yung inom ka lang ng inom ng gamot without having yourself examined. Kasi yung ininom mo yan, maaari maka-apekto sa iyong liver at saka sa iyong kidneys. So, yan, Doc, ask ko yung remedy na maganda kapag laging masakit ang likod ng batok. Ang likod ng batok. Di ba nasa likod na yun? So ganun din. Umakyat lang yung sakit. May pain. Usually mga tinatawag na torticollis. Spasm din ng leeg. Pero kailangan din rule out kung ang pinanggagalingan niya is sa buto. So isa rin yung karaniwan yung mga high blood, yan muna eh. May reklamo pain. nila, oo. So kailangan check din yung blood pressure kung tumataas. Nakakangawit. Sabi ni Lito Gutierrez, ask ni Lito Gutierrez, ano? Ito. Sandali na takpan Lito ha. Ito. Doc, bakit pa pinagbabawal pilit ang maalat sa akin? Yun ang paborito kong kinakain. Slight lang naman yung aking high blood dahil kayang-kaya ko naman. 160 lang naman. At hindi ko maintindihan bakit pa. Yung double si So yung blood pressure na 160 ay mataas na po hindi yun. mababa yan. Kasi dalawa lang yung stages ng hypertension, 1 and 2. Yung sa'yo, nasa stage 2 na. So bakit kailangan i-limit yung pag-take ng salt o yung mga maaalat? Kasi ang alat nagre-retain ng tubig Water, sa katawan. So pag mataas yung maraming excess yung fluid mo sa katawan, mas tataas yung pressure mo, yung blood pressure. So yun na Mr. Gutierrez, hindi naman dahil tinitipid ka sa pagkain, kundi meron siya ako pinagbawalan ko nga sa mga pasyente ko may hypertensive retinopathy, betsin tsaka maalat. Yung betsin ganun din eh. Tsaka yung mga uso ngayon, Lucky Me, yung mga sarap. yung Mga magic sarap. Betsin din yun eh. Yung iba kasi, mga pampasarap. yung sinangag lalagyan nun, yung sabaw lalagyan nun, yung ulam lalagyan nun. Lahat may seasoning na MSG. Basta nabasa nyo, merong monosodium glutamate or MSG. Betsin po yan. Asin pa rin. Asin pa rin po yan. So, yung salt, huwag din po sobra. Ano? At, Dok, ano ba ang bawal gawin? Yung mother ko na operahan po ninyo ng cataract at tuwan-tuwa naman. Nakakapanood na ng TVs. Hindi ba bawal manood ng movie? Ipapasyal ko kasi dito sa mall. Yan, sa SPMA. At nais niya makapanood. Pwede naman po manood. Ha? Si Jenny. Yan. Jenny, pwede pa siya lumami mo. Anong bawal after cataract surgery? Di ba sinabi ko? Nung inopera ko kasi mami ni Jenny, wala si Jenny eh. Ito yung bawal, Jenny, after, Kasi ito, mata na yung tanong niya, hindi na sa katawan to. Ang bawal, magkusot ng mata, number 1. Pangalawa, bawal titingin sa pangit. Yun lang. So, Kailangan maganda lang nakikita, no? Doc? Yeah. Pag tumingin sa pangit, papangit paningin po ninyo. Sige po, pwede kayo manood ng TV, ha? Pwede rin manood ng sine. At sabi niya, ang bawal kainin. No? Ang bawal kainin, yung hindi masarap. Huwag lang marami, huwag lang sobra. Ha? Yan, yung tama lang po. Dok, ako kasi hindi ako masyado mahilig magbawal-bawal sa pasyente. Yung ating culture, yung kultura natin, mga Pilipino, kapag nagpatingin o nagpa-opera, gusto talaga niya maraming bawal. Yung iba naman, kahit alam yung bawal, ayaw naman sundin, di ba? So, pag minsan parang gusto itanong, Dok, ano ba yung bawal? Para masuway, di ba? Masarap sumuwi sa bawal. Yeah. True that. Well, good morning. Nanonood si Ma'am Ellen Hagedorn of Palawan. Hello po, magandang Uy, umaga po mga sa- taga Palawan. Yes, Nice. Si Ma'am Ellen Hagedorn is the wife of Mayor Edward Hagedorn. Yeah. Wow, cool. Sabi ni Monching and Gina, naka-tune in po kami ngayon habang kami ay nagbabantay dito sa tindahan.
Doc, meron sana kaming question kasi 4 years na married, wala pa kami baby. Nagpa-check up na po, normal naman po everything with Mrs. Ano kaya ang dapat gawin? Ay, si Monching and Gina. Monching siguro, hindi lang si Mrs. Ano, Doc? Pati kayo magpa-check din. Both of you should be kung normal naman yung cycle ni Mrs., then probably yung lalaki naman daw magpa-check kasi yung para makabuo kayo, ika nga, it takes two to tango eh. Dapat yung sperm ninyo ay normal yung quantity at saka yung quality niya. And we have competent obstetrician and gynecologist dito sa Lourdes. Tumawag lang kayo, hanapin niyo po yung mga obstetricians natin diyan. Nandiyan sila. Yeah. May nag-text po sa akin, Doc. Tinatanong lang nila simply, ano daw ang mabisang gamot sa alipunga? Maaari siguro yung mura or natural, parang ganun. Kasi daw mga bata sa kanila, madalas nagkakaroon kasi nga bahain yung lugar nila. Yan. Tinext ni Yung mga alipunga caused by mga fungus. So, pwede sila magbahe ng mga antifungal ointment or cream. Marami namang Maraming available yan sa yun, yung ketoconazole, yeah. o yung generic niyan, common name nun, Nizoral. Pwedeng gamitan din ng betadine. Right. Betadine is also good. Very effective antifungal yun. Yun po. At avoid walking sa mga basa. Patuyuin kagad Kaya laging tuyo yung paa. Yung fungus kasi kinakain yung parang dead skin sa balat. So kung malinis yun, maalis. Wala siyang... Betadine is like for every... Sa mga hospital, yan lagi yung pinapahid na very na effective mapula yan. kung napapansin nyo. Pag pinahid mo yung... actually, ang generic nito, povidone iodine. Pag pinahid mo yun, 15 seconds yung mga bacteria, patay. Matanong ko lang, Doc, may nakita akong na-feature sa Yahoo na pag, kunyari, you have a cut, may hiwa ka, ini-spray lang, automatically nag-heal. Parang it's new, something Lang yun, new medicine or... Pinabilis lang siguro yung Yeah. picture. No? Sinample nila, sumasara agad yung sugat. Actually, yung coagulant, anti-coagulant. Coagulant lang yun. Para yung bleeding may-stop. Akala ko pag in-spray, may lumalabas na yung nano robots, tinatahi yung sugat. Kaya sumasara agad. Medicine is Nanotechnology. medicine is getting to be so sophisticated and nanosurgery is getting in. Ibig sabihin ng nano is small, microscopic. Napakaliit. Yeah. At alam nyo ba na pag na-invento yan, darating ang araw na yan, inom tayo ng capsule. Yung capsule na yan, pupunta kung nasaan yung kunyari sa ugat, tatanggalin yung mga cholesterol plaques niyan, unti-unting tatanggalin yan, hahakutin, sasama sa at matatanggal yung mga bara. So, hindi na mga kailangan ng bypass at saka surgery o sa utak. Nanotechnology would come in. Ngayon, pinag-uusapan lang natin yan, isang ambisyon pa lang, pero in the future, it may come. And people are trying to develop it. They're working on it. Yeah. And soon daw, may eradicate na rin ang cancer. Sabi. Cancer will be there, but it can be controlled. Controlled. Soon they will be able to control. Kasi if they're able to identify the genes that cause this erratic development of uncontrolled tissue growth, then cancer will be controlled. Kasi ngayon, ang pag-treat pa ng cancer is still para kung bumabal ka ng pipit, ang gamit mo shotgun. Pati yung mga cells na good cells na affected. So that's the thing. Hindi pa kasi it is already significant pero it's not yet so perfect and so precise. Pero soon we will get there. Modern medicine is so Doc, let us try to remember always that it is the Lord who really heals us always. The doctors are just instruments of His healing power. Lina Montes, we are patients of your hospital, Doctor. Maraming salamat for the kindness you showed our family when he was spending the last days of his life. And think you will get back soon to you. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Aling Rosie. Yeah, totoo yun sabi niya, yung text niya. Meron pong tayo mga doktor at ang mga doktor na ito ay
instrumento lang po ng Panginoon. Ang tunay na nagpapagamot po ay ang Panginoon. Ha? Oho. At magandang umaga po, si Dr. Kiambao ay parating na. At meron daw iaabot sa atin yun. Kaibigan ito ni Dr. John Knight, classmate niya nung araw. Siya yung husband ni Dr. Carol Kiambao. Okay. Doc, see you po. Si Jenny Reyes pala. Jenny is a cousin. Hello. Happy viewing sa'yo. Doc. Ito, Doc Orpilia. Alin po ang laging involved? Kasi nagkaroon po ng mumps ang aking ate. At ngayon yung kabila naman, pwede ba umulit ang mumps? Yung mumps, pwede siyang pumunta sa kabila. Pero once na nagkaroon ka na ng mumps or beke, Usually, na siya, lifetime na yung immunity, di ba? immunity niya. So once lang magkakaroon ng mumps. Maganda ipa-check mo yan. Baka meron siyang dental problem dyan. Dito sa gilid. Baka hindi na mumps yan. Iba na. Doc, tama yung sabi nyo. Yung aking lola nagkaroon ng cavernous sinus thrombosis na confined. Unfortunately, hindi na nahabol sa PGH. You warned her about this when she had her swollen left eye. Sinabi nyo gamutin. Unfortunately, umuwi sa province at nung bumalik, nagsisisures na. Sylvia. Of Kalaklak. Sylvia, apparently nakita natin yung ano niya, nagkaroon ng swelling dito. So when any swelling around the orbit, nagkaroon ng orbital cellulitis dito, itong tinatawag nating danger zone. Itong ilong natin dito, hanggang dito sa corner ng mouth, pagka nagkaroon ng inflammatory reaction dito at saka mga infection, that can lead to an infection doon sa cavernous sinus sa loob po ng ating brain yun, meron nagde-drain yung veins diyan dumadaan doon at maaari magdala ng bacterial elements doon which can lead to brain abscess at maaari makamatay po talaga. It is very, very deadly. It has to be addressed talaga. I think I can relate to that, Doc. Remember one time sinabi ko sa inyo, pag nag-umpisa yung allergy ko, bahing ako ng bahing, sipon. There are times na namamaga to, ang laki-laki. Minsan parang nagkaroon pa ng parang green stuff inside, siguro. And then, yun, madalas mangyari sa akin yun Pagka nakalanghap na ako ng alikabok or usok. Kahit nga yung bahing-bahing sipon. Tagihawat, Yan. Tama yan, Yung tagihawat dito sa corner ng ilong, Doc, Lalo na pag na-infect. So, Delikado yun. Yan, dinala na sa isang mahusay na hospital sa PGH na hindi pa rin nila nahabol. So, don't take Wala. these things for granted. Huwag niyong baliwalain. Doc, meron kaming napupulot na information. Nice show. Keep it up. Maraming salamat. Roger Calma. Maraming salamat. Be sure na itabi nyo yung napulot nyo, ha? Sabi mo, Roger, nagme-mekaniko daw siya habang nakikinig sa atin. Ingat po sa pagme-mekaniko. Make sure you have eye protection, ha? And ang dami na nakikita kasi tinatamaan ng foreign body sa sabi niya, Dok, pag may sira ang mga sasakyan ninyo, dalhin nyo sa aking shop. Maraming salamat po, ha? Ituro nyo kung nasan yung shop ninyo po. Nice. Dok, pakigreet naman ng happy birthday ang aking 6 years old. Si Linlin. Magbe-birthday po mamaya. Yan. Linlin, happy birthday. Hindi naman sinabi kung sino yung pangalan ng nanay. Basta happy birthday, Linlin. Ha? Dok, alam nyo, speaking of birthdays, marami rin pala tayong mga kaibigan na magbe-birthday ngayong buwan na to. Si Dr. Paulo Villarreal. Belated happy birthday. August 2 yung kanyang birthday. Doc, happy birthday. At si Happy Dr. birthday. Wilfredo Santos. Nung August 2 ang birthday niya naman. Belated happy birthday din po. At si Dr. Richelle Alcazar. Si Dr. Paulo Villarreal ay isang gastroenterologist. Si Dr. Wilfredo Santos naman ay isang surgeon. At si Dr. Richelle Alcazar ay OB-GYN, obstetrician. Nagtatanong si Linda, Doc, ano ba ang pwedeng mapag-applyan? Kasi graduate siya ng HR.
gusto mag-apply sa hospital. Okay, ito po, ang Lourdes is hiring at the moment. Ito yung mga hinahire nila, no? If you would want to work and apply, bring your resume. We need nurses, medical technologists, at saka accounting staff personnel. So, you can send your resume sa email or you can come personally. Hanapin niyo po yung ating HR. O you can call us ang number po ay 222-9011. O, 222-9011. 213, ano? At may announcement pala si Ma'am Tina. Every Sunday daw merong mass sa Lourdes Hospital Chapel. Yan. Okay? Si Pete Layog. Yan. Pahabol, Doc, maaari bang pakigreet ng happy anniversary ang aking misis kahit siya ay laging galit sa akin. Love ko pa rin. You are my first, my only love. From Pete Layog to Jenny. Yan. Pina-announce all over the world. Yan. Happy anniversary sa inyo, ha? Ayan. Ito. June Perez. Doc, ikaw ba yung binabati sa Itbulaga? Doc po sa'yo. Yes po. June, kasi yung mga patients nila sa Itbulaga na mga indigents, tinutulungan natin, sa atin pinadadala. We treat them. At kaibigan natin sila Tito Sen, si Bossing at saka sila Tito Jimmy. Na pinadadala sa atin yung mga may sakit sa mata. Alright. May isa pang tanong dito, Doc, Yep. kung gusto niyo sabi niya, meron daw siyang tengang na-infect. Hindi mo yung sinabi kaliwa o kanan. Parang nagkasugat daw, minsan nagdanana na parang dati raw kasi nabato ng kawali. Parang gano'n. Pinampas Yun ng yata. kawali yung tenga. Sabi niya, nabato raw ng kawali. Parang nagkaroon ng sugat na ano daw ang the best na parang antibiotic or something siguro to stop sabi niya kasi nagnanana parang gano'n. Pinakamainam Kung nasa tenga banda, kung nasa parang tenga gano'n. yan dapat ma-check na isang otolaryngologist, ENT specialist. Alam mo, marami tayong ENT doctors na pumupunta sa Lourdes. Pwede po kayong tumawag sa 222-9011. Magtanong kayo kung anong oras pwede. Kasi yung antibiotics, hindi namin pwedeng i-prescribe sa radyo on air. So on air, hindi. Dapat makita po kayo personally ng doktor sa tenga. The reason hiya siguro kasi nga dahil nagnanana and siguro umuwi ito ng umaga, no, Doc? Inumaga, parang gano'n. Pinampas ng kawali. Kasi kawali yung tumama sa kanya. O baka naman kinakausap, hindi nakikinig. Yan. Pinampas ng kawali. Next time po, sundin nyo yung sinasabi ng misis nyo. Para. Yan. Ito. Doc, paliwanag ano ibig sabihin orchitis. Kasi yung aking BF, nagkaroon nito, ayaw niyang ikwento sa akin. Nabasa ko yung kanyang diagnosis, orchitis. Ano ibig sabihin daw niya? Yung orchitis, namamaga yung Testis. dun sa Bayag. testis, dun sa may scrotum. So, lumalaki yun, masakit, o mahapde. Usually, complication yan ng mga virus. Kunyari, nagkaroon ka rin ng mumps o yung parotitis. Ayun. Yan, complication yan, orchitis. So, self-limiting lang naman yan. Ibig sabihin, kahit hindi mo siya gamutin. Hindi naman po tinatanggal yung balls na patay. Hindi naman po. Papalitan ng So, jole. usually ang ginagawa yan ng mga urologists, lalagyan ng ice, pain reliever, yung gano'n. Nilalagyan ng yellow. Yellow. So, yun. Para mawala yung pananakit. Dok, yung bang yellow, kinudkod o yung ano? Ice pack lang. Ice pack lang. Yun ice pack. Yun po, Pero isa kasi yung komplikasyon nun is yung sterility and infertility. fertility. Sabi ni Vivian, Doc, pasyal po sana kami sa office nyo pag hindi busy. Meron kami offer, business, ano daw. So, makipag-ano lang po kayo doon, makipag-kita lang po. Sabi ni Mario Dumagpi, alin po, Doc, ang
kailangan unahin po sa mata kapag may tama ng katarata. Mario, kung pareho meron, dapat tanggalin na usually yung mas malabo, yun ang una. Pero kung pareho meron na, actually, pwede naman pagsabayin din. It can be done in one sitting na rin po. Doc, sino ang maaari namin mapuntahan kapag wala kayo sa mata? Marami yung mga doctors na nasa Lourdes. Nandun si Dr. Labrador, si Dr. Harry Badjon, si Dr. Eclarinal. Yan po, nagpupunta lahat sila sa Lourdes. Pwede kayo humingi ng appointment doon, ha? Sa mata. Opo, mababait po yung mga doctors na yan, ha? Si Jimmy. Doc, tanong ko po, lagi masakit ang midline upper stomach ko. Lalo na pagkagabi, parang dighay ng dighay. Ano ba ito? Yan, Doc. Okay, so pwede yan, yung tinatawag namin merong acid, hyperacidity or acid peptic disease, o pwede yung nag-reflux yung acid o yung gastroesophageal reflux disease, GERD. GERD. Okay, so ang cause nun, masyadong marami yung acid sa stomach. So ang unang dapat gawin, prevention, is iwasan yung mga pagkain o mga inumin na nagkakos ng hyperacidity like soft drinks, alcohol, coffee, ayun, tsaka yung mga tomato-based na pagkain. Pasta. Yes. And dapat pagkatapos kumain, wag mo nang hihiga after Ayun. mga 2 hours. And kung meron ng simptomas ng GERD o yung reflux, pagka humiga kayo, medyo mataas yung unan. Parang naka-incline. Para by gravity, Hindi aakyat aakyat, yung acid. Okay, tapos may mga gamot po yan, mga antacid, mga anti-reflux. Thank you very much, Doc. Ayan. Bilis Bilis Thank you. Hi Doc, this is Tamiya. Meron po kaming ask sa pagkatapos po namin mag-sex parang nagbi-bleed po si Mrs. kahit hindi naman siya nagbe-mens. May bleeding during alam niyo the best is to consult with a gynecologist. Pero kasi if it's abnormal bleeding, there must be something wrong. Si Tamiya hindi naman siguro super sized yung sayo, Hindi, joking aside, Tamiya, bring your wife to sa gynecologist. Si Alfred Vitog. Doc, ask ko po yung pananakit at pagkakawala ng boses ko sa throat. Pag minsan nagsasalita ako, para pong gas-gas palagi. Meron siyang hoarseness of voice. Kung bago po yan, nagbago yung Mr. Vitog, yung pagbabago ng boses, you should seek consult sa isang otolaryngologist kasi baka may tumutubo sa voice box niyo, hindi natin masabi kung ano. Dapat maano po yan, makita. I can recommend sa inyo si Dr. Manuel Corpus. Siya siyang otolaryngologist na nagpupunta rin dito sa Lourdes. Manuel Corpus. Ipa-check niyo po yung inyong lalamunan para malaman kung may nangyayari. Sometimes tinutubuan ng kalyo yan. Nodules or warts. Oo, ha? May mga mats din minsan. Oo. Bukol na po, Doc. Sabi. Yan. So, yun po, Mr. Vitog, pa-check niyo. From Jerry Santos. Doc, yung pong ulani sa likod ng aking jaw, laging mayroon at namamayat. Ngayon. Jerry, pag minsan, yan, tuberculosis. Magpa-examine ka kagad. Kailangan x-ray dyan. Saka baka may TB, Doc? TB. O infection sa baga. So, Doc, do you accept HMO sa Lourdes? Ito masasagot ni Dr. Orpilla. Opo, lahat po ng major
health insurance ay tinatanggap ng Lourdes. Si Doktor po ang head ng mga HMO. Siya po ang namamahala sa mga HMO sa Lourdes. At tinatanggap po lahat. And kagaya ng tanong ni Roger Pasumbal, yung pong PhilHealth ay honored po. Kasi ayaw daw tanggapin doon sa isang ospital yung kanyang PhilHealth. Tinatanggap po namin dito. Kasi for a while nagkaroon yata ng konting aberya yung payment nila, pero ngayon okay naman po. So Mr. Pasumbal, yung pong PhilHealth ay honored sa Lourdes. Opo, ha? Yun. Doc, yung bang panganganak ay sakop din ng internal kasi sabi sa misis ko nung nagpa-check up 1 month parang buntis, i-internal exam daw. Ay, yun. Yung pong paki-explain ka nga po, Doc, yan. So, yung sinasabi siguro ng internal, baka internal exam ng OB-GYN. So, titignan yung nyo. Si Dr. Orpilio po, internal medicine, pero hindi niya ginagawa yung internal exam. Ang gumagawa niya na yung OB gynecologist. Pero kung willing po kayo, willing din po ako. Yun po. Willing naman po si Dr. Internal exam. IE ang tawag doon. Ginagawa po yun ng OB-GYN. Opo, OB. Aha. Yun yung they examine the inner So, yun po ha. No, we have only that much time. At marami pa tayong mga katanungan dito, Doc, pero we'll just try to answer them. Doc, maraming probably in the future hingi ulit tayo ng part 2 ng ating Part 2 si Doc Orpilla, no? Dr. Orpilla. Alright. Doc, Anytime. maraming salamat po at lahat pong sumubaybay at mga nagpa-participate sa ating show, just keep on texting and kung may katanungan pa or kailangan nyo ng services ng Our Lady of Lourdes International Medical Center, ay mag-text lang kayo o tumawag sa 222-9011. Ito pong inyong lingkod, Dr. Noel Husay Laksamana. Maraming salamat po sa pakikinig. Salamat. My Super K Radio. Worldwide. Consulta pang medicina. Consulta pang medicina. Is brought to you by Our Lady of Lourdes International Medical Center.